Reyes, marami pa rin ang nagtatanong. Ano nang mangyayari sa mga aligasyon ng katiwalian laban sa kanya na hindi pa rin nabibigyang linaw? May mapapanagot pa rin ba sa mga ito? Kung sakaling totoo nga ang aligasyon. Nilinawin po sa atin yan ng ating kapuso sa batas, Atty. Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Magandang umaga din sa'yo, Lynn. So, Attorney, ano po ang mangyayari sa mga paratang laban kay dating Secretary o si General Angelo Reyes? Well, syempre ang masasabi natin nadala niya sa huling hantungan, di ba? At kasama niya ang presumption of innocence. Dahil nga sa ilalim ng batas natin, you are presumed innocent until proven guilty. And in this case nga na pumanaw na si dating Secretary Angelo Reyes, nangangahulugan na namatay na rin ang mga kriminal na kaso na maaaring ma-file sa kanya, whether it be for plunder, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, or what have you. Kasi nga, it's a basic thing in criminal law na death extinguishes criminal liability. Pati na rin ang mga civil liability na nakatali sa krimen na ito. Kasi nga, di ba, pag nag-file ka ng criminal na kaso, ano ba yung basic na hinahanap mo, mapakulong yung tao? Since namatay na siya, di ba? Parang wala nang saysay na kakasuhan mo pa. Sabi nga nila, death is the supreme and extreme penalty. And syempre, mawawalan din naman kasi siya ng pagkakataon na harapin at depensahan ng sarili niya. So the case really has to die with him. So, tulad nga sinabi natin, kung meron mang nakaabang sana na kaso laban sa kanya, namatay na to kasama niya. So does it mean na in similar cases talagang wala nang kaso, tapos na? For those criminal cases, wala na nga. Okay? Pero, I would think, meron pang posible na ma-file na kaso kasi 'di ba ang basic question ng mga tao, paano na lang yung 'di ba? Kasi kunwari daw, let's say it's not even limited to the case of Secretary Reyes. Kahit na sinong public official, 'di ba? Nangungurakot daw tapos namatay siya. For whatever reason. For whatever reason. Ang personal opinion ko, pwede pang habulin yung properties. Yung kalimutan mo na yung criminal kaso na pakukulong mo siya. Pero similar to the cases filed against the late President Marcos, di ba? Patay na siya, pero nahahabol pa yung mga properties. And why? Kasi meron po tayong Republic Act 1379 regarding the forfeiture of illegally acquired wealth. At sabi nga sa isang kaso ng Korte Suprema, itong mga kaso for forfeiture o pagbawi, kasi yung forfeiture, babawiin ng Republika ng Pilipinas what they think was illegally acquired wealth of a public official. At sa ilalim ng batas na ito, hindi personal na kaso against the person who is accused. It's a case relating to the properties. Okay. So, ang mangyayari niyan, the law doesn't require na meron mo ng finding of guilt. Yung accused person for anti-graft and corrupt practices or for plunder. Pero ang kailangan pong maipakita ay para sa isang public official na ang kanya naging pera or property while in office is manifestly out of proportion dun sa kanyang legal income. Yes. Kasi medyo madali siguro i-trace yan kasi may statement of assets and liabilities na fina-file ang mga public official. At nagkakaroon ng presumption na illegally acquired to. At kung hindi nga ma-explain kung saan nanggaling ang pondo para dito, maaaring mabawi ng Republika ang mga properties na to. Wala nang walang ipapakulong, walang nothing. Just bawi na lang ng properties. Forfeiture lang talaga. And ito nga ay sinasabi lang kaso that is largely civil in nature, hindi nga siya criminal. So ang ebidensya din na kailangan ay preponderance of evidence lamang at hindi guilt beyond reasonable doubt. Okay. So baka pwede pa. But theoretically, madali, di ba? Theoretically, madali. Pero of course, there are always schemes and methods that people can employ. Para humaba ng humaba. I mean, the Marcoses, di ba? Ang tagal-tagal. Ang tagal talaga. Taon ng binila. Ay na lang talaga masasabi. Ayan, sana naliwanagan po kayo ukol sa isyong ito. Maraming salamat siya, Atty. Gabby Concepcion. Maraming salamat din. Of course, nakikiramay tayo sa mga kaanak ni Secretary Reyes. Alright, mga kapuso, unang balita naman po tayo. Ang mga unang balita sa umagang ito. Mga malalapit na kaibigan ni dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes, personal na nakiramay sa kanyang mga naulila. Pagkamatay ni Reyes, self-inflicted ayon sa mga pulis, pero baril na ginamit, hindi pa nakikita.
Ombudsman Mercedes Gutierrez, tinarayan si Justice Secretary Laila De Lima sa kanilang paghaharap sa pagdinig ng Kamara. Mga armadong lalaki na nagtangkang